Shalom, mga kapatid. Narito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating paglalakbay. Sa part 2 na serye, binasag natin ang mga usapin tungkol sa mga rehas ng Bartolina ng relihiyon. Nalaman natin na hindi na tayo dapat magpaalipin sa takot at sa mga tuntuning gawa lamang ng mga mandato ng tao. Ngunit kapatid, alam ko ang tanong sa iyong puso. Kung malaya na ako sa pamatok, paano na ang aking pagbibigay? Paano ko ba dapat hawakan ang biyaya na ipinagkakatiwala sa akin ng Ama? Dito sa part 3, hihimayin natin ang isa sa pinakasensitibong paksa sa buhay ng isang Kristiyano, ang pagbibigay. Ngunit huwag kang mangamba, dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi pananakot, kundi biyaya at paglaya sa sistema ng manipulasyon. Hindi ito tungkol sa porsyento, kundi tungkol sa puso. Bubuksan natin ang mga sekreto na matagal nang naikubli sa atin ng lumang daan o panahon. Una, paano tayo magbigay ng may kagalakan at hindi dahil sa guilt trip? Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng pagiging blessings o pagpapala sa pagiging enabler o pagkonsente? Pangatlo, paano natin makikilala ang matabang lupa kung saan ang bawat nating binhi o pagbibigay ay papasok sa proteksyon mula sa espiritual na balang na nagbubunga ng himala? Ngayon, inaanyayahan kita kapatid. Huminga tayo ng malalim dahil ang ating tatalakayin ay isang malawak na revelasyon. Hayaan mong ang boses na ito ang maging iyong gabay upang tuluyan ng mabunot ang tinik ng kalituhan sa iyong dibdib. Dahil sa mensaheng ito, gigibain natin ang espiritu ng manipulasyon ng relihiyon o sa mga sistema ng tao. At sa kalayaang ito, matutunan nating magbigay ng may galak at kalayaan at sumamba ng may katotohanan. Kapatid, dito sa pinakamaselan at kritikal na paksang ito ng pagbibigay ay madalas pumipitik ang espiritu ng relihiyon dahil tinatamaan ang kanilang pondo. Ngunit sa mass calling of the Holy Spirit, kailangan nating ibalik ang biblikal na pamantayan ng pagbibigay upang mapalaya ang mga kapatid o remnants mula sa manipulasyon at guilt trip. 2 Korinto 9:7. Ngayon magsisimula tayo sa tinatawag na arkitektura ng kulungan. Ang pagbibigay sa mata ng Diyos versus mata ng relihiyon. Pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking rehas sa loob ng Bartolina sa aspeto ng pagbibigay. Marami sa atin ang naturuan na ang pagpapala ng Diyos ay parang isang vending machine na kailangan nating maghulog ng pera upang lumabas ang pabor o matanggap ang sagot sa ating hiling na panalangin. Kapatid, ang pagbibigay ay biblikal. Ngunit ang maling motibo at sapilitang pag-utos ng namumuno ay isang espiritual na rehas. Ano ang rehas na ito? Una, ito ay motibo sa ating pagbibigay sa pagitan ng kusa versus takot. Sinabi sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan o sapilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Mga kapatid, dumating na ang oras upang suriin natin ang ating mga kinatatayuan. Madalas nating marinig na ang pagbibigay ay pinto ng pagpapala. Ngunit bakit marami sa atin ang tila nasa loob ng Bartolina, balisa, takot, at pakiramdam ay laging kulang sa paningin ng Diyos? Himayin natin ang red flags na ito upang tayo ay tunay na makalaya. Unang red flags, ang mabulaklak na pagsasamantala o exploitation. Mga kapatid, mahalagang suriin natin. Nakikinig ba tayo sa mensahe ni Kristo o sa mga gawa-gawang kwento na ang layunin ay makuha ang ating pitaka? Sinasabi sa 2 Pedro 2:3 na pagsasamantalahan tayo sa pamamagitan ng mga kwentong idinisenyo para sa kasakiman. Ano ang mga larawan nito? Kapag nararamdaman nating parang sales pitch o sales talk ang bawat pagsamba, at ang bawat himala ay may katumbas na presyo o binhi, kailangang magising tayo. Malamang pamilyar na kayo sa katagang sales pitch o sales talk. Isang mabulaklak, madula at mapanghikayat na pananalita na ginagamit ng isang ahente o tindiro upang kumbinsihin ng isang tao na bumili agad ng kanyang produkto. Madalas gumagamit sila ng pressure o tinatawag na urgency. Ginagamit nila ang salitang ngayon lang ito pwedeng bilhin habang bukas pa ang promo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ginagawa nila ito upang madala ang emosyon ng tao at maglabas agad ng pera nang hindi na nakakapag-isip ng mabuti. Sa sistemang relihiyon, sa kaparehong taktika, ang mga kataga ay maaring
May espesyal na propetikong pinto o portal na bukas ang langit ngayon sa loob ng 5 minuto. Kung hindi mo ihuhulog ang iyong binhi ngayon, lalampasan ka ng anointing at hindi mo makukuha ang iyong himala. Ang katotohanan, ginigising nila ang takot na maiwan o ang fear of missing out upang madala ang emosyon ng tao at maglabas ng pera ng madalian nang hindi na nakakapag-isip ng mabuti. Pangalawa, ang analohiya ng VIP package versus ang may patong na pagpapala. Ang larawan nito, kung mas malaki ang babayaran mo, mas mataas ang package, mas marami kang premium features. Sa sistemang relihiyon, ang mga taktikang kataga na ginagamit ay gaya ng ang mga magbibigay ng 5,000, pumila sa harap para sa espesyal na anointing prayer ng propeta. Ang mga magbibigay naman ng 100, manatili sa kanilang mga upuan. Ang katotohanan, gaya ng sinabi, ginagawa nilang vending machine ang Diyos. Ipinapalabas nila na ang laki ng pabor, pagpapala, ay nakadepende sa halaga ng perang kaya mong bitawan. Pang-apat, ang analohiya ng money back guarantee versus pagtatanim para sa multiplikasyon o pagpaparami. Ang mga taktikang kataga, subukan mo ito. Sa sales talk ng pangangalakal ay gaya ng garantiya ko sa iyo, dodoble ang pera mo o babalik ang puhunan mo sa loob ng 30 araw. Sa sistemang relihiyon, ang taktikang kataga ay gaya ng ihasik mo ang huling pera sa iyong pitaka bilang seed of faith. Tingnan mo, ibabalik iyan ni Lord na siksik, liglig at umaapaw sa loob ng linggong ito. Ang katotohanan, ginigising nila ang kasakiman o ang desperasyon ng taong gipit. Ginagamit nila ang salita ng Diyos bilang kasangkapan sa isang investment scheme o sugal, sa halip na ituro ang tapat at kusang loob na pagsamba. Kapatid, pansinin mo, kapag ang pulpito ay nagsimula ng magsalita na ngayong gabi lamang bukas ang portal ng himala, mag-unahan kayo sa altar gamit ang iyong seed, iyan ay hindi na ebanghelyo. Iyan ay isang sales pitch. Ginaya nila ang taktika ng pangangalakal na sistema sa mundo. Ginawa nilang limited time offer ang pabor ng Ama. Kapatid, huwag kang pabiktima sa pressure ng mabulaklak na salita dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ibinebenta. Mga kapatid, bagamat tahasan nating tinalakay ang sensitibong paksa na ito, nais kong maging malinaw sa inyo. Ang pinakabahaging ito ng mensahe ay hindi para sa lahat. Hindi natin layunin ang magturo ng daliri, mamuna ng partikular na tao, o magbaba ng mga institusyon. Ang boses na naririnig ninyo ngayon ay hindi boses ng paghatol, kundi boses ng kalinga para sa mga tunay na nakaranas ng matinding antas ng manipulasyon sa ilalim ng mga sistemang panrelihiyon. Nakikita natin ang ganitong mga patakaran sa ilang kilalang simbahan at sekta, mula sa napakahigpit at organisadong sistema ng pag-aabuloy hanggang sa mga grupong nag-aangkin ng monopolyo sa kaligtasan, kapalit ng bulag na pagsunod at pangangalakal ng pananampalataya. Binabanggit natin ang mga halimbawang ito hindi upang magpalaganap ng puot, kundi upang magsilbing salamin. Sapagkat kapag ang isang sekta o pamunuan ay lumabag sa dalisay na turo ng biyaya, ang biktima ay ang mga tupa o kawan. Kaya kung ikaw ay sugatan, kung ang bulsa mo ay pinilit at ang takot ang naging motibo sa iyong pagbibigay, para sa iyo ang video na ito. Narito ang katotohanan upang tuluyan ang mabunot ang tinik sa iyong dibdib at makatagpo ka ng tunay na kapahingahan sa ibabaw ng bato na si Kristo. Kapatid, hindi negosyante ang ating Diyos. Ang kaligtasan at pag-ibig niya ay libre. Ang pagbibigay na galing sa pressure ng mabulaklak na salita ay hindi handog, kundi biktima ng manipulasyon. Pangalawang red flag, ang relihiyon bilang paraan ng pagpapayaman. Madalas nating makita na ang focus ng pagtuturo ay puro prosperity. Sinasabi sa unang Timoteo 6:5 na may mga taong ang isip ay tiwali at iniisip na ang kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Ibig sabihin na kung ang itinuturo sa atin ay magbigay tayo para yumaman tayo, ninanakawan tayo ng tunay na kahulugan ng krus ni Kristo. Ang pagbibigay sa bagong tipan ay bunga ng pasasalamat, hindi isang investment para dumoble ang ating pera.
Huwag nating payagan na maging kasangkapan ng ating pananampalataya para lamang sa material gain ng iilan. Pangatlong red flag, ang daan ni Balaam o ang ministeryong disweldo. Maging mapagmatyag tayo sa mga propeta o guro na nagsasalita lamang kapag may upa o bayad. Ito ang tinatawag sa Juda 1:11 na landas ni Balaam. Ibig sabihin na kapag ang panalangin, pagbabasbas o paglilingkod ay may mungkahing donasyon o kailangang maging VIP donor para mapansin ng leader, nasa Bartolina tayo ng maling sistema. Sa kaharian ng Diyos, ang lahat ng kapatid ay pantay-pantay. Ang suporta natin sa gawain ay dapat kusang loob para sa Ebanghelyo, hindi pambayad sa serbisyo ng isang tao. Pang-apat na red flag, marangyang pamumuhay sa gitna ng pagdarahop ng kawan. Kapatid, suriin natin ang Ezekiel 34. Kinastigo ng Diyos ang mga pastol na pinataba ang sarili, habang ang mga tupa ay nagugutom. Ibig sabihin na kapag nakikita natin ang mga leader ay nabubuhay sa sobrang luho, mga gamit na hindi kayang bilhin ng karaniwang miyembro habang ang mga kapatid nating mahihirap ay hindi man lang matutulungan ng simbahan, may mali sa ating sistema. Ang matabang lupa na dapat nating pagtaniman ay ang mga nangangailangan at ang tunay na pangangaral. Hindi ang pagpapanatili ng lifestyle ng isang celebrity pastor. Panglimang red flag, ang paggamit ng takot at sumpa o fear tactics. Ito ang pinakamahigpit na rehas sa Bartolina. Ang takot sa Malakias 3:9 na sumpain tayo kapag hindi tayo nag-tithes o ikapo. Ibig sabihin kailangang maunawaan natin na si Kristo ang tumubos sa atin mula sa sumpa ng kautusan. Galatia 3:13. Kapag nagbigay tayo dahil sa takot na malasin, hindi tayo sumasamba. Lumalabas na tayo ay nagbabayad ng protection money. Sa bagong tipan, ang pagbibigay ay dapat may galak o masaya. Pangalawang Korinto 9:7. At kung walang kagalakan at puro takot ang nararamdaman natin, hindi ito galing sa Diyos. Kapatid, kailangan nating maunawaan ang misteryo ng ating binhi sa aspeto ng ating pagbibigay. Ang pagbibigay na bunga ng takot ay walang anointing. Kung nagbibigay tayo dahil sa takot na baka tayo sumpain, o dahil natatakot tayong pariringgan ng ating leader sa kanilang mga sermon, o baka hindi tayo pansinin sa mga pagtitipon kapag wala tayong maibigay, ang ating handog ay nawawala ng espiritual na bigat. Dahil sa oras na pumasok ang takot at manipulasyon, ang ating pagsamba ay nagiging isang transaksyon na lamang. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang tunay na pagbibigay ay hindi dapat ginagawa ng napipilitan o dahil sa obligasyon, sapagkat ang tunay na pagbibigay ay bahagi ng isang banal na pagsamba. Ito ay ang pag-agos ng pag-ibig at pasasalamat mula sa ating puso patungo sa Ama. Kapag ang ating motibo ay malinis, ang ating binhi ay nagiging susi sa ating sariling exodus. Hindi dahil binayaran natin ang Diyos, kundi dahil kinilala natin siya bilang tanging ating source o pinagkukunan. Ang layunin natin sa mapangahas na pagtalakay sa paksang ito ay upang bigyan ang mga mananampalataya at remnants ng permiso na huwag matakot sa mga ganitong banta. Mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng transaction versus worship o pagsamba. Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba. Ipinapaunawa natin dito na ang Diyos ay hindi vending machine. Ito ang paglilinis sa ating pananaw na magdadala ng tunay na kagalakan at kalayaan sa pagbibigay upang makahanay tayo sa espiritual na prinsipyo na ipinahayag sa pangalawang Korinto 9:7. Isa itong anointing check. Binibigyan din ito na ang anointing ay nasa puso, hindi sa halaga. Dahil kahit gaano kalaki ang ating ibigay, kung ito ay galing sa takot at obligasyon, nangangahulugan lamang na tuyo ang lupa o ministry na tinataniman natin. Pangalawa, ang motibo ng tumanggap o ang pangangailangan o hiling versus pamamahala o stewardship. Dito nagkakaroon ng curse o sumpa kapag ang isang pinuno ay nagdidiman ng pondo o pangtustusan ng isang paimbabaw o aesthetics na pamumuhay habang ang mga sisew o membro ay nagugutom. Iyan ay pagnanakaw sa pangalan ng Diyos. Ang mapilitang magbigay sa isang hindi karapat-dapat na tumanggap, yaong mga namumuhay sa karangyaan mula sa pawis ng mahihirap, ay hindi pag-aani ng pagpapala, kundi pagkonsinti o pakikibahagi sa kanilang pagkakasala. Pangatlo,
Kanino at saan ba dapat ibigay? Sinasabi sa Biblia na ang ating mga handog ay dapat dumaloy sa ang lihim na silid. Ito ang ating personal na pagtulong sa mga nangangailangan ng walang nakakakita. Matthew 6:3-4. Pangalawa, ang mga balo at ulila. Ang tunay na relihiyon ay ang pagkalinga sa mga ulila at byuda. Santiago 1:27. Pangatlo, ang mga tapat na manggagawa. Sa mga lingkod na tunay na nagpapakain ng espiritual na pagkain at hindi nanggagatas ng kawan. Pang-apat, ang konsensya ng pagbibigay sa maling bukal. Kapag nagtanim o nagbigay tayo sa lupa o ministry na may sumpa o paimbabaw na sistema, huwag tayong umasang mag-ani ng ulan mula sa langit. Dahil ang pagbibigay na napipilitan ay naglalagay sa atin sa ilalim ng kontrol ng tao, sa halip na nasa kalayaan ng espiritu. Kapatid, ang Diyos ang may-ari ng ginto at pilak. Hindi niya kailangan ang ating pera. Ang gusto niya ay ang motibo ng ating puso, ang ating matuwid na motibo. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi binibili. Ito ay ibinibigay ng Ama sa mga anak na lumakad sa katapatan at katotohanan. Bakit ito ligtas at mabagsik na revelasyon sa atin ngayon? Dahil una, ito ay banal na katotohanan o otoridad. Ginamit natin ang pangalawang Korinto 9:7 at Santiago 1:27, kung saan hindi ito pwedeng kontrahin dahil Biblia ang nagpapahayag. Pangalawa, ang malinaw na pagkakaiba. Nilinaw natin ang biblikal na pagbibigay, ngunit ang manipulasyon ay Bartolina. Ipinagtatanggol natin dito ang nagbibigay ng mga kapatid na hindi natin binabaliwala ang prinsipyo ng pag-aambag. Pangatlo, ang sumpa o kawalan ng katarungan. Matapang nating tinalakay na ang pagbibigay sa mga mapagsamantalang pinuno ay pakikibahagi sa kanilang kasalanan. Ito ang maso na gigiba sa ating takot sa mga leaders. Kapatid, ang napakaselang paksa na ito tungkol sa pagbibigay ay napakahalaga sa ating pagtalakay dahil ito ang tutuldok sa trauma ng ating pananalapi ng ating maraming kapatid at remnants. Kailangan nating linawin kung sino ang tunay na bukal na dapat dinidiligan ng pasasalamat. Sinasabi sa unang Timoteo 5:17-18, ang mga namumuno sa iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din na karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Napakahalaga ng paglilinaw sa talatang ito dahil ito ang madalas i-hijack ng relihiyon upang gawing legal na basihan ang paghingi ng pera. Ngunit sa mass calling of the Holy Spirit, hihimayin natin ito upang lumitaw ang tunay na katuwiran ng Diyos sa talatang ating binasa. Narito ang vertical discernment sa talatang ito na magpalaya sa ating lahat. Una, ang katangian na tinutukoy sa nasabing talata na matandang pinuno bilang pamantayan. Sinasabi sa talata na karapat-dapat sa paggalang at kabayaran ang mga mahusay mamahala. Sa banggit na ito, hindi ito tungkol sa titulo, kundi sa bunga ng kanilang pamumuno. Ang mahusay na pinuno ay hindi nanggagatas kundi nagpapakain. Sila ang mga nag-aalaga sa kawan o mga sisiw na mga membro o isang ministeryo. Ito man ay sa anyo ng independent na bukal na pagtuturo o sa anyo na grupo ng pagsasama kung saan taglay ang mga katangian na binanggit sa talata. Ang linyang masigasig sa pangangaral at pagtuturo na binanggit sa talata, sila ang mga nagbibigay ng karni ng salita at hindi lang puro motivational talks o tradisyon. Kung ang isang pinuno ay maligamgam o nagtuturo ng mandatong tao, nawawala ang kanyang legal na karapatan sa talatang ito. Pangalawa, ang misteryo ng baka na gumigiik ay tumutukoy sa provision. Ang pagbanggit na huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik ay isang napakalalim na prinsipyo. Ang tinutukoy na baka na gumigiik ay ang manggagawang kasalukuyang nagtatrabaho para sa espiritual na pagkain ng iba, nagbubuhos ng buhay para sa kalayaan ng iba. Siya ang bakang iyon. Ang pagbusal o pagkait ng supply sa manggagawang nagpapakain sa iyo ng espiritual ay labag sa batas ng langit. Dahil ang ating pagbibigay na sumusunod sa batas na ito ay nangangahulugang pinapakain natin ang bibig na nagpapakain sa atin ng katotohanan. Pangatlo,
Ang kabayaran versus sweldo o ang pagpaparangal at suporta. Ang salitang kabayaran sa Griego ay timao, na ang ibig sabihin ay honor o pagkilala sa halaga. Sa sistema ng relihiyon, ginagawa itong sweldo o obligasyon o buwis. Ngunit sa perspektibo ng Diyos, ito ay espiritual na alyansa. Kapag ang isang independent bukal ay nagbibigay ng mataas na uri ng espiritual na pagkaing salita, karapat-dapat itong parangalan sa pamamagitan ng suporta upang mas lalong lumawak ang misyon. Pang-apat, kanino ito hindi nalalapat? Hindi ito para sa mga huwad na pastor o guro na tumatanggap ng pagbibigay mula sa kanilang miyembro ng walang paglatag ng transparency habang walang ibinibigay na buhay. Kaya kung mapapansin mo, sinabi sa talata, ang kabayaran ay para sa mga nagpapakapagod sa salita. Kung ang isang samahan ay maligamgam at kumukulong sa kalayaan ng membro, sila ay hindi gumigiik para sa pagkain, kundi sila ay nagnanakaw sa kawan. Sa ganitong kaso, ang pagtigil ng pagbibigay sa kanila ay hindi kasalanan, kundi matatawag itong isang banal na pamamahala o divine stewardship mula sa isang saksi sa harapan ng Diyos. Kapatid, kung sa pakiramdam mo ang revelasyong ito ay magpapalaya sa iyo at sisimulan mo ang pagbibigay na sumusunod sa batas ng talatang ito, kapatid, ang iyong binhi ng pagbibigay ay protektado mula ngayon sa atake ng balang. Ito ay pagsunod sa unang Timoteo 5:18. Sinusuportahan mo ang bakang gumigiik para sa iyong sariling kalayaan at proteksyon. At dahil napapanahon ang pagtalakay sa paksa na ito ng balang, dahil ito ang espiritong nagnakaw sa ani ng mga kapatid o remnants. Sa mass calling of the Holy Spirit, kailangang maunawaan natin na ang tamang pagbibigay ay hindi lamang paggasta, kundi isang spiritual insurance at boundary line. Joel 2:25. Ang proteksyon ng binhi ay ang pagpuksa sa balang. Ano nga ba ang balang na ito sa ating modernong panahon? Sa Biblia, ang balang ay ang salot na lumalamon sa lahat ng pinagpapaguran ng magsasaka sa loob ng isang gabi. Sa kasalukuyan, ang balang ay ang espiritu ng pagnanakaw at pagkabulok na umaatake sa iyong lupain o kabuhayan. Nagpapakita ang balang sa iba't ibang anyo at antas. Ito ang mga hindi inaasahang gastos gaya ng sunod-sunod na pagkakasakit o pagkakasira ng mga gamit sa bahay. Biglang emergency, pagkakasangkot sa anumang gulo, kaugnay sa pananalapi at iba pang mga katulad. Ito din ang mga butas na bulsa kung saan, kahit malaki ang ating kita, hindi natin alam kung saan napupunta ang pera. At sa pinakamalalim na antas, ang balang ay ang espiritual na pagnanakaw o pagsasamantala o ang paniningil ng relihiyon gamit ang takot upang ubusin ang ating resources para sa kanilang sariling kapritso. Subalit kapag pinili nating suportahan ang tunay na bakang gumigiik o ang mga tapat na manggagawang nagpapakain sa atin ng tunay na karne ng salita, tayo ay sumusunod sa batas o utos ng unang Timoteo 5:18. Ang pagkilalang ito ay naglalagay ng boundary linya ng banal na pader at apoy sa ating pananalapi. Ibig sabihin na sinusuportahan natin ang ating sariling kalayaan at proteksyon dahil itinatanim natin ang ating binhi sa buhay na lupa na hindi kayang lapitan ng balang. Ang ating pagsunod ang siyang magpapahinto sa sumpa ng Ehipto sa ating buhay. Pangalawa, paglaya mula sa pagiging guilty. Kung nararanasan natin na pinipili tayo ng ibang sistema na magbigay habang nararamdaman nating maligamgam ang turo doon o nakatuon sa pagbibigay, ngayon malaya kang itigil ito. Dahil ang karangalan ay napupunta sa kung nasaan ang buhay o anointing. Inilalapit tayo nito sa ating tunay na destiny. Dahil ang ating pagbibigay na nakahanay sa unang Timoteo 5:18 ay isang tulay para sa ating ganap na kalayaan patungo sa ating pinasadyang calling o pagkakatawag. Ngunit sino-sino ang mga tapat na manggagawa na karapat-dapat sa ating suporta at pasasalamat? Sila ang mga lingkod na hindi tumitingin sa laman ng ating bulsa bago tayo pakainin ng salita. Sila ang mga katulad ng mga tinig sa ilang. Mga manggagawang ang pangunahing layunin ay ang ating espiritual na kalayaan at paglago, hindi ang ating pisikal na karangyaan. Ang isang tapat na manggagawa ay yaong nagpapakain ng malinaw na tubig o dalisay na karne ng salita ng Ebanghelyo. Binibigyan nila tayo ng butil ng revelasyon o karunungan, mga gintong aral o mga makabuluhang payo na nagpapalaya sa atin mula sa bartulina ng relihiyon. Pangalawa,
Ang tapat na manggagawa ay hindi nanggagatas ng kawan. Hindi nila ginagamit ang takot o manipulasyon upang pilitin tayong magbigay. Ang kanilang mensahe ay nakasentro sa biyaya, hindi nakasentro sa pagiging guilty. Dahil ang tapat na manggagawa ay kasama natin sa ating yungib, na kahit sila mismo ay dumadaan sa sariling ziklag, ay nananatiling tapat sa pag-i-execute ng salita para sa ating ikabubuti at kapakanan. Kapatid, ang ministry channel na ito at ang iba pang mga maliliit na digital pulpits na inyong napapakinggan, kapag nakatanggap tayo ng espiritual na pagkain na nagpapabago sa ating pananaw, nagpalaya at nagpagaling sa ating sugatang espiritu, nagpahilom sa ating kirot, nagpalakas ng ating loob, at naglapit sa atin sa lihim na silid at relasyon natin kay Kristo, ang manggagawang iyon ay karapat-dapat sa ating pagkilala o suporta. Kapatid, ang pagsuporta sa ganitong uri ng ministeryo ay hindi abuloy o limos. Ito ay pakikipag-alyansa sa misyon ng langit. Kapag nagbigay tayo sa isang tapat na manggagawa, hindi tayo nagpapakain ng isang tao. Tayo ay nagtatanim sa isang anointed na lupa o ministeryo na nagbubunga ng kalayaan sa atin at para sa marami pang mga kapatid. Huwag tayong matakot na ilipat ang ating itatanim mula sa tuyo at mapang-aping lupa patungo sa buhay at nagpapalayang bukal. Iyan ang tunay na pamamahala o stewardship na kinalulugdan ng Ama. Bagamat sinasabi ko ito ngayon sa iyo kapatid, hindi ibig sabihin na hinihikayat kitang magbigay sa ministeryong ito. Ang layunin natin ay hindi ang mangolekta, kundi ang mag-educate at magpalaya. Pangalawang Korinto 12:14. Ngayon narito ang vertical discernment at paglilinaw upang ang mensahe ay manatiling nakatunghay sa katotohanan ng walang halong panlilimos. Una, ang independent bukal ay bilang halimbawa, hindi isang target. Ginamit natin bilang halimbawa ang isang independent na bukal upang maipakita ang pamantayan ng kalidad. Ang kalayaang maglipat ng ating binhi ay hindi solicitation o panghihikayat, kundi isang matatawag na pamamahala o stewardship training. Dahil itinuturo natin dito na maging matalino kung saan tayo tunay na pinapakain ng espiritual na mana. Iyan ang tunay na pamamahala o stewardship na kinalulugdan ng Ama. Pangalawa, ang intention. Ito ang spiritual sovereignty ng kalayaan sa pagpili. Ang intensyon natin ay ibalik sa bawat kapatiran o remnant ang kanilang kapangyarihan sa pagdesisyon. Sa Bartolina ng relihiyon, ang pagbibigay ay buwis o mandatory. Ngunit sa Hebron na perspektibo, ang pagbibigay ay seed sowing o pagtatanim. Ipinapaunawa natin dito na may karapatan ang bawat isa sa atin na pumili kung saang lupa natin itatanim ang ating pinagpapaguran. Binabasag natin ang sumpa ng obligasyon sa maligamgam na sistema. Kapatid, ang layunin ng mensaheng ito ay hindi ang iyong bulsa, kundi ang iyong kalayaan. Ang ating hangad ay matutunan nating kilalanin ang buhay na lupa sa ating sariling buhay. Kung saan man tayo pinapakain ng Diyos ng tapat, doon tayo magtanim ng kusa, malaya at walang takot. Dahil ang pagbibigay na kinalulugdan ng Diyos ay yaong nagmumula sa isang pusong nakalaya na sa guilt at manipulasyon ng relihiyon. Ngayon pag-uusapan natin ang bitag ng huwad na awa. Mga kapatid, aminin natin. Madalas tayong matitisod sa tinatawag na huwad na pakikiramay o false compassion. Akala natin kapag nagbibigay tayo dahil nakonsensya tayo o dahil naawa tayo sa drama ng iba, ay pag-ibig na iyon. Ngunit kailangang maging tapat tayo sa ating mga sarili. Kapag nagbibigay tayo dahil lang sa manipulasyon, kinukonsinti natin ang maling puso ng tumatanggap. Imbis na matuto silang tumingin sa Diyos, tinuturuan natin silang maging professional na biktima. Nakatali ang ating pagbibigay sa takot na magtampo sila sa halip na nakatali sa kagalakan ng Ama. Dapat nating maunawaan na ang perang hawak natin ay kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Ama. Kapag ibinigay natin ito dahil sa takot na may magtampo, ninanakawan natin ang Diyos ng pagsambang nararapat sa Kanya. Minsan ang pagpigil natin sa pagbibigay ay ang mismong paraan ng Panginoon para turuan ang isang tao na tumingala sa langit at hindi sa tao. Ang pagsaklulo natin na hindi naman utos ng Panginoon ay nakakasagaba lamang sa proseso ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Alalahaning tayo ay mga katiwala lamang. Paalalahanan natin ang ating mga sarili.
Ang perang ibinibigay natin sa ating kapatid, magulang o kaibigan ay hindi atin. Ito ay sa Ama. At kung ang pera ay sa Ama, ang direksyon kung kanino at kailan ito ibibigay ay dapat galing din sa Ama, hindi manggagaling sa emosyon natin. Dahil ang tunay na awa ay nagpapalaya, ngunit ang huwad na awa ay nagpapakulong. Kapag nagbibigay tayo dahil sa guilt trip, hindi tayo nakakatulong, kundi tinutulungan natin na lumaki ang kanilang pakiramdam o ang pakiramdam na obligasyon natin silang buhayin habang sila ay hindi nagsisikap. Kapatid, alam natin ang sakit ng pananahimik na pagtrato. Yung hindi tayo papansinin o iwasan dahil lang hindi tayo nakapagbigay. Ito ay isang anyo ng espiritual na manipulasyon o pagtataksil. Ngunit kailangan nating matutunan ang banal na hangganan. Hindi masama ang magsabi ng hindi kung ang oo natin ay magiging mitsa lamang ng kasalanan at katamaran ng iba. Kaya tingnan natin ang pagkakaiba ng pagpapala versus pagiging enabler o pagkonsente. Ang pagiging pagpapala ay udyok ng banal na espiritu. Nagbubunga ito ng pasasalamat at paglago. Ngunit ang pagiging enabler o konsentidor ay udyok ng pressure na nagbubunga ito ng dependensya. Ang pagiging enabler ay isang anyo ng pagdudiyos sa sarili. Akala natin tayo ang tagapagligtas ng ating pamilya. Ninanakawan natin ang Diyos ng pagkakataon na matuluan ang ating mga mahal sa buhay na dumepende sa Kanya. Ngayon ito ang sigaw ng katarungan para sa ating mga OFW ay naririnig na ng Ama. Hindi na ito simpleng issue ng pamilya. Ito ay paglaya mula sa modern day slavery ng manipulasyon. Kaya sabay-sabay tayong lumaya sa katotohanan ito. Pag-uusapan natin ang biyaya versus pagkonsente o ang hangganan ng pagtulong. Ang masakit na katotohanan sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga OFW na itinuturing nating bagong bayani, ikaw man ay retirado o kasalukuyang nasa abroad, panahon na itanong natin sa ating mga sarili. Kailan naging pag-ibig ang pagpapakamatay natin para sa luho ng iba? Marami sa atin sa iba't ibang panig ng mundo ay nakabaon na sa utang. Ibinibigay natin ang ating mga pasaporte sa mga pautangan para lamang may maipadala sa ating pamilya o kamag-anak. Nagtitiis tayo sa sardinas, natutulog sa masikip na silid, habang ang perang pinaghihirapan natin ay nauubos lamang sa sugal, sa alak, sa pangangabit, I'm sorry to say that, at sa walang saysay na parte ng ating mga pamilyang naiwan. Mga kapatid, makinig ka. Ang tawag diyan ay hindi sakripisyo. Ang tawag diyan ay enabling. Tayo ay naging konsentidor sa ngalan ng maling awa. At para sa ilang kababayan na walang maituring na beneficiary o anak na makaka-relate sa ating sasabihin, napakasakit kapag ang maling seguridad na ibinigay ng relihiyon at tradisyon, ang ating insurance sa pagtanda, ay ang ating mga pinag-aral na pamangkin. Ngunit sa mata ng kaharian, ang pagtulong na walang gabay ng espiritu ay pagsusugal sa maling lupa. Sa ating pag-ibig sa pamilya, ang akala natin ang ating pagtulong ay investment para sa ating pagtanda. Ang akala natin ang mga kamay na ating binuhat noon ang siyang aakay sa atin ngayon o bukas. Ngunit paano kung hindi natin sila makikita sa panahon ng kagipitan at wala ng anino ng pasasalamat? Ang ating sakripisyo ay mauuwi sa trahedya. Ang tao ay hindi investment. Huwag nating gawing retirement plan o insurance ang ating mga kamag-anak. Kapag nagbigay tayo ng may inaasahang kapalit mula sa tao, inilalagay natin ang ating kinabukasan sa lupang madaling gumuho. Ito ang ibig ipahiwatig ng Mateo 7:24 hanggang 27 tungkol sa talinghaga ng isang tao na nagtayo ng bato sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, pakinggan nating mabuti ang talinghaga ni Jesus. Sinabi niya na ang bahay na itinayo sa buhangin o ang buhay na itinayo sa pagtitiwala sa tao at sa maling sistema ay lulubog sa oras ng pagsubok. Alamin natin ang 4 na yugto ng pagkawasak na ito sa ating modernong panahon. Una, ang malakas na ulan o ang panahon ng pagkakasakit at krisis. Sa modernong buhay, ang malakas na ulan ay ang pagdating ng mga hindi inasahang krisis. Ito ang oras na ikaw ay nagkasakit o ang asawa mo o nawalan ka ng trabaho sa abroad
O di kaya'y sa anumang kadahilanan, mahina ka na at limitado ang iyong pagkilos o diskarte. Sa metapora ng ulan sa talinghaga, dito nagsisimulang mabasa ang iyong pundasyon. Kung ang pundasyon mo ay ang iyong mga pinag-aral na kamag-anak, dito mo mararamdaman ang lamig dahil ang ulan na ito ay para sa iyo lamang. At ang mga taong inaasahan mo ay biglang may sarili na ring ulan na iniiwasan. Pangalawa, ang pagbaha o ang pag-apaw ng mga bayarin at paghahabol. Kapag ang ulan ay nagpapatuloy, darating ang baha. Sa metaporang ito, ginagamit natin ang buhay ng OFW bilang halimbawa. Ito ang pagkakalunod sa utang, kawalan ng pondo at kasalatan sa pananalapi. Ito yung mga bills o bayarin na hindi humihinto, gaya halimbawa ng isang landlord na naniningil o nanggigipit, kawalang matirhan o pagiging homeless, ang mga creditors na walang patawad, at ang iba pang mga katulad. Ang baha ay simbolo ng pressure na galing sa labas na hindi mo na kayang kontrolin. Kung ang pundasyon mo ay buhangin, ibig sabihin na kapag inubos mo ang lahat ng sahod mo sa iba at wala kang itinabi para sa sarili mong Goshen, aanurin ka ng bahang ito. Wala kang matitigilan dahil ang lupang kinatatayuan mo ay lumalambot na. Pangatlo, ang pagbayo ng malakas na hangin. Ito ang bagyo ng pagtataksil o kawalang pasasalamat. Ito ang pinakamasakit na bahagi, ang pagbayo ng hangin. Ito ang bagyo ng kawalang utang na loob. Ito yung panahon na humihingi ka na ng saklolo sa mga taong binuhat mo noon. Ngunit ang isasagot sa iyo ay wala rin kaming pera, o ang mas masakit, iiwasan ka at hindi ka na sasagutin sa telepono. Ang hangin na ito ay ang pagtalikod ng mga taong inaasahan mong magiging retirement plan mo. Binabayo nito ang iyong emosyon, ang iyong dignidad, at ang iyong pananampalataya. Pang-apat, ang lubusang pagbagsak o ang malaking pagbagsak ng isang nasayang na buhay. Sinabi sa talata, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ito ang larawan ng isang kababayan na maaring humantong sa pagtira sa tagpi-tagping barong-barong, ulansangan habang ang mga pinagtapos niya ay nasa maayos na buhay na dahil sa pagbaliktad ng tadhana. Ito ang matinding pagbagsak o great crash. Hindi lamang ito pagbagsak ng pera. Ito ay ang pagbagsak ng pangarap at ang pagkaunawa na ang 10 o 20 taon mong sakripisyo sa ibang bansa ay naging abo dahil itinayo mo ito sa maling tao. Lubusan ang pagkawasak nito dahil huli na para magsimulang muli sa pisikal na aspeto. Kaya ang hamon ng metanoia o renovation ng isip, ang buhanginan ay ang tao. Ang bato ay ang salita at instruksyon ng Ama na maaring sa anyo ng mensaheng ito na naririnig mo. Huwag mong hintayin na bumagsak ang ulan. Kung ngayon pa lang ay nararamdaman mo na ang hangin, lumipat ka na ng pundasyon. Itigil ang pagturing sa mga kamag-anak bilang insurance. Ibalik ang iyong pamamahala sa ilalim ng patnubay ng Espiritu ng Diyos upang sa araw ng bagyo, manatili kang nakatayo at matatag. Kapatid, ginamit natin ang talinghaga upang ipakita na ang karunungan ay hindi lamang sa pagkikinig, kundi sa paglalapat ng hangganan o boundaries sa pagitan natin at sa ating mga kamag-anak. Dahil ang maling pamamahala o ang pag-ubos ng ating lakas at resources sa mga taong walang matabang lupa, walang utang na loob at disiplina ay hindi sakripisyo. Ito ay pag-aaksaya. Dahil ang tulong na walang gabay ng Espiritu ay nagbubunga ng saluubin ng pag-aangkin ng pagmamayari o entitlement sa iba at kahirapan sa atin. Dahil ang akala ng tumatanggap ay obligasyon mo sila, kaya wala silang obligasyong magpasalamat o tumulong pabalik. Pangalawa, pagtulong versus pagkonsinte. Sa ating pagnanais na maging tagapagligtas ng pamilya, madalas ay ninanakawan natin ang Diyos ng pagkakataon na disiplinahin sila. Ang tunay na pag-ibig ay marunong magtakda ng hangganan o boundary bago tayo maubos at matuyo. Dahil ang pagsunod sa disiplina ng Diyos ay proteksyon para sa iyo at kaligtasan para sa kanila. Kapatid, bakit natin ito ibinahagi? Dahil marami sa atin ang gumagawa ng parehong pagkakamali. Akala natin nagiging mabuting Kristiyano tayo sa pag-ako ng responsibilidad na hindi naman sa atin. Gumising tayo. Dahil ang tunay na pagtulong ay may kasamang disiplina. Ang tunay na pagtulong ay nakikinig sa bulong ng Panginoon. Sinasabi niya, "Anak, sapat na. Hayaan mo silang matuto." Huwag nating gawing insurance ang tao.
Ang tanging insurance natin ay ang ating relasyon sa Ama. Kapag nanindigan tayo para sa prinsipyo ng Diyos, siya ang sasalo sa atin sa mga bagay na ating pinangangambahang mangyari sa araw ng bukas. Huwag nating ibigay ang ating retirement sa mga taong wala namang plano sa buhay, kundi maging matalino tayong katiwala. Huwag nating hayaang ang ating awa ay maging mitsa ng ating sariling trahedya. Dahil ang tunay na kay Kristo ay malaya na sa maling obligasyon. Sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat maging pagpapala. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagiging enabler o pagkonsente. Ang pagiging pagpapala ay ang pagiging daluyan ng Diyos upang tugunan ang tunay na pangangailangan. Ito ay nagbubunga ng pasasalamat at paglago. Ngunit ang pagiging enabler o pagkonsente ay ang pagsalo natin sa lahat ng pagkakamali ng iba hanggang sa hindi na nila kailangan ang Diyos dahil tayo na ang naging Diyos sa buhay nila. Kapag nagpadala tayo ng pera para pambayad sa sugal ng asawa, sa tamad na kapatid, sa luho ng anak o pamangkin, hindi natin sila tinutulungan. Pinabilis natin ang kanilang pagkapahamak. Kapag nag-loan tayo para sa party ng pamilya habang wala na tayong makain, hindi tayo nagpapakitang gilas para sa pag-ibig. Nagpakabit tayo sa bitag ng manipulasyon. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Dahil sa guilt trip. Maririnig natin ang mga pamilyar o gasgas na linya. Wala kang utang na loob. O nagbago ka na simula nung nakatikim ka ng dolyar. Gagamitin nila ang ating konsensya bilang ganti dahil tinapaunlakan ang kanilang luho. Mga kapatid, makinig tayo. Ang pananahimik na pagtrato at pagtataksil ng pamilya dahil tumanggi tayo ay hindi galing sa Diyos. Iyan ay espiritu ng manipulasyon. At kapag nagpadala tayo dahil lang sa takot na magtampo sila, hindi tayo nagbibigay sa Ama, kundi nagbabayad tayo ng ransom sa mga taong naghuhustage sa ating emosyon. Ang tunay na stewardship o pamamahala ay ang pagsunod sa utos ng Ama. Kung sasabihin ng Panginoon na huwag ka munang magpadala dahil kailangan kong turuan ang asawa mo na magtrabaho, sumunod tayo. Dahil ang hindi natin sa kanila ay maaring ang oo ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Huwag nating hayaang umabot tayo sa punto ng depresyon dahil sa pasanin na hindi naman sa atin. Hindi tayo sa Jesus. Hindi natin kayang iligtas ang ating pamilya sa sarili nating galing. Ibalik natin sila sa kamay ng Ama. Nauunawaan natin ang sigaw ng nangungulila sa pamilya. Para sa mga asawa at mga anak na nasa Pilipinas, makinig tayo. Alam niyo ba ang presyo ng bawat pisong natatanggap ninyo habang naghihintay kayo ng padala? Ang nanay o tatay ninyo ay kailangang mangutang para lang makatawag sa inyo. Hindi siya namumulot ng pera sa ibang bansa. Pinupulot niya ang sarili niya mula sa pagod gabi-gabi para lang makapag-overtime. Ang masakit, ang pagsagot ninyo ng telepono ay wala man lamang kumusta ka ma, kundi ang bungad, kailan ang padala? Gusto ko ng bagong motor, gusto ko ng bagong cellphone, o gusto ko ng bagong gadget. Kapatid, ang iyong asawa o magulang na nagtatrabaho sa abroad ay hindi ATM. Siya ay tao. Huwag nating hayaang ang pagmamahal natin sa padala ay maging mitsa ng kanilang kamatayan. At sa ating mga kababayang OFW, huwag tayong matakot na sabihin ang totoo. Simulan natin ang holy transparency. Dahil kung hindi sila mamumulat sa hindi natin ngayon, baka huli na ang lahat bukas. Mga kapatid, pagnilayan natin ito ng mabuti. Gaano karami sa atin ang nakaupo na sa loob ng simbahan? Hawak ang huling pera sa ating pitaka, ngunit nanginginig tayo sa takot dahil sa narinig nating talata mula sa Malakias 3:10. Ninakawan ninyo ang Diyos. Ang sigaw na madalas nating marinig mula sa pulpito. At dahil sa takot na tayo ay sumpain, o dahil sa hiya sa katabing nakakakita, ibinibigay natin ang perang pangkain na sana ng ating mga anak. Kapatid, ang tawag diyan ay hindi pananampalataya. Ang tawag diyan ay spiritual na hold up. Akala natin nalulugod ang Ama kapag nagtitiis ng gutom ang ating mga bata basta makapagbigay lamang sa offering plate. Ngunit sa tuwing ginagawa natin ito, nakikita ba natin ang luha sa mga mata ni Jesus? Tinatanong niya tayo, sa tingin niyo ba nalugod ako? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi nagugutom para kailanganin ang 20 pesos natin. Siya ay nauuhaw sa ating mga puso.
Ang ibigay natin ay ang pasya ng ating puso. Hindi dahil sa pilit, hindi dahil sa takot, at lalong hindi dahil sa guilt trip. Kapag nagbibigay tayo dahil lang sa takot na sumpain tayo ni Lord, kinikilala natin ang Diyos bilang isang malupit na diktador at hindi bilang isang mapagmahal na Ama. Ang pagbibigay na walang kagalakan ay isang ritual na walang buhay. Sa ating sikretong lugar, hindi tinitingnan ng Panginoon kung magkano ang inihulog natin. Tinitingnan niya kung may kalayaan ba ang puso natin habang ginagawa natin ito. Mga kapatid, ang tithe o ikapo ay probisyon, hindi buwis o tax. Kaya balikan natin saglit ang kasaysayan. Bakit nga ba itinatag ang tithe o ikapo sa panahon ni Moises? Ang sagot sa tanong na ito ay tatalakayin natin sa ating Part 3.2 na serye upang tuluyan nating gibain ang sistema ng takot at manipulasyon na matagal nang ipinakain sa atin ng relihiyon. Dito natin sisimulang buwagin ang mga rehas ng kulungan upang tuluyan ng mabunot ang tinik ng kalituhan sa ating dibdib. Puputulin muna natin ang bahaging ito sa loob ng 46 na minuto upang mabigyan ng puwang ang iyong espiritu na huminga at pagnilayan ang katotohanan. Ihanda mo ang iyong puso, kapatid, dahil sa Part 3.2 na serye, bubuksan natin ang mga sekreto ng lumang daan na matagal nang naitago sa atin ng lumang panahon. Malalaman natin kung paano ang isang banal na disenyo ng pag-ibig at kalinga ay ginawang pamatok at buwis ng mandato ng tao. Kaya kapatid, huwag kang aalis. Ang kalayaan mo ay silyado na sa ibabaw ng bato ni Kristo. Magkita tayo sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Shalom.